Ayan akong Bible verse sa inyo na napaka-importante sa ating pananampalataya. Ang Bible verse na babasahin ko sa inyo ngayon ay magmumula sa John chapter 15. Bakit? Kailangan natin malaman ang koneksyon ni Jesus Christ sa atin para tayo mag-prosper sa life. Kung bakit kailangan natin ang ating koneksyon sa Kanya. Napaka-importante ito kasi malaman natin kung tayo ay hindi nakakonect sa Kanya, ano ang mangyayari. Kung bakit ang suffering ay nangyayari sa buhay, kung bakit ang sickness ay nangyayari sa buhay, kung bakit marami ang taong sinasabi nilang wala akong pakinabang sa mundo, dahil may dahilan. So, para kailangang managana ka sa buhay at magkaroon ng purpose, ng layunin, ng halaga ang iyong buhay, ay kailangan tayong mayroong connection kay Jesus Christ. So, dito babasahin ko sa inyo ang chapter 15 ng John. Okay? Jesus, the real vine. I am the real vine, and my Father is the gardener. That He breaks off every branch in me that does not bear fruit, and He prunes every branch that does not bear fruit, so that it will be clean and bear more fruit. You have been made clean already by the teaching I have given you. Remain united to me, and I will remain united to you. A branch cannot bear fruit by itself. It can do so only if it remains in the vine. In the same way, you cannot bear fruit unless you remain in me. Remember this. Sabi ni Jesus Christ, I am the vine and you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, for you can do nothing without me. Whoever does not remain in me is thrown out like a branch and dries up. Such branches are gathered up and thrown into the fire, so susunugin, where they are burnt. If you remain in me and my words remain in you, will ask for anything you wish, and you shall have it. My Father's glory is shown by your bearing much fruit, and in this way you will become my disciples. I love you just as the Father loves me. Remain in my love. If you obey my commands, you will remain in my love. Just as I have obeyed my Father's commands and remain in His love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. The commandment is this: love one another just as I love you. Kung hindi tayo nakakonect sa Kanya, we can do nothing. Kung tayo ay mga sanga, si Jesus Christ is the vine. We imagine the grapes. Kung wala tayo sa Kanyang puno, hindi tayo mamumunga. Tayo ay mamamatay. So ganun. Hindi dadaloy sa atin ang biyaya, ang grasya ng Diyos. Ngayon, kung hindi tayo mananatili sa Kanyang pagmamahal, hindi dadaloy ang Kanyang pag-ibig sa atin. Ganon din pagdating sa Kanyang buhay. Hindi dadaloy ang Kanyang buhay sa atin. So tayo ay mamamatay, tayo ay useless. Wala tayong pakinabang, wala tayong value na maibibigay sa mundong ito. Because we are not connected. Wala tayong connection kay Jesus Christ. Kay Jesus Christ lamang ang connection para makilala natin ang Ama, ang gardener, na siyang nagbibigay buhay sa vine, which is Jesus Christ. At ang wala kay Jesus Christ, hindi mabubuhay. Hindi tayo pwedeng dumirekta sa Father nang hindi tayo dadaan kay Jesus Christ. Kung wala tayong connection sa puno, walang mangyayari. Tayo ay susunugin. Tayo ay hindi patatawaran sa ating mga kasalanan. That's it. Ang chapter 15 ng John,
verse 1 to 12, ang nakalagay doon, ang buod ng talatang yon ay abiding in Christ. So, huwag natin sabihin na ako, kilala ko na si Jesus Christ, sumusunod ako sa Kanya. But, if you have no time, it's not really abiding in Christ. Because ang sabi niya, para tayo manatili sa Kanya, kilanlin ang Kanyang katuruan, basahin ang Kanyang mga batas, ang Kanyang mga utos, para makasunod at makapanatili tayo sa Kanya. Si Jesus Christ is the vine and we are the branches. At ang the Father, God the Father, is the gardener. So, maluwalhati natin ang Ama sa pamamagitan ng pananatili natin sa puno. Kung hindi tayo nananatili sa puno, walang mangyayari sa buhay natin. Wala tayong magagawang kabuluhan dito sa mundo. Dahil hindi tayo nakakonek sa puno. We're dead. We're nothing. Kailangang manatili tayo sa anak, sa puno. Dahil sa Kanya ang buhay. Magpo-flow lamang ang grasya ng Diyos at ikaw lamang ay mamumunga, magpo-prosper sa buhay kung nasa puno ka. You can do nothing without me. Manatili ka sa akin at ako'y manatili sa iyo, sabi ni Jesus Christ. Mahal ko kayo, kagaya ng pagmamahal ng Ama sa akin. Dadaloy lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo kung iibigin mo si Jesus Christ. Si Jesus Christ, ang kasuguan niya, ang panatilihin natin sa ating buhay. Anong kasabihan niya doon? Love one another. Abiding in Christ is just like keeping His word. Manatili ka sa akin at kung manatili ka sa akin, anuman ang iyong hihilingin, ito ay mapasayo. Okay? So, marami tayong dapat matutunan sa salita, sa kautusan ng Diyos para tayo ay makasunod sa Kanya. Hindi niya sinabing, abide with me. But sinabi niya, abide in me. Ang ibig sabihin, hindi lang ikaw sasama sa akin, kundi manatili ka sa akin. It's just like welcoming you into His life. Into His home. Na naka-open ang Kanyang dalawang kamay and then press you into the bosom of His heart. Embrace you to Him. Welcome. Okay? So, magkaroon tayo ng buhay, ng kasaganaan. Maluwalhati natin ang Ama sa pamamagitan ng pagsunod natin kay Jesus Christ, sa pamamagitan ng pananatili natin sa Kanya. Kasi pag sinabing, come with me, it's just like follow me. Pwede, sumunod ka lang sa Kanya, pero hindi sinabi niya, manatili ka sa akin. Come, abide in me. Abide in Christ. Abide in Him. At ano man ang hihilingin mo, health, wealth, relationship, happiness, joy, at ay mapasayo. So, the last thing is trusting in Him. Sa kung ano man ang hihilingin mo, mag-antay ka sa Kanyang terms, sa Kanyang time. Dahil it will be given to you. Pag nanatili ka sa Kanya, it will be given to you in His time. Kumbaga lahat yan may formula, lahat may proseso. Na para tayo rin ipinanganak sa mundong ito, na kailangang manatili tayo sa sinapupunan ng ating ina ng 9 na buwan bago tayo lumabas. Kailangang bago tayo kumain, magsaing muna, magluto muna.
So marami tayong gagawin, magugas, mag-chop, bago tayo makakain ng masarap. So, hindi basta lang bigyan mo ko ng pagkain, ibibigay agad sa'yo in an instant. Kailangan mayroong formula. Andun nabubuo ang ating pananampalataya, patience, waiting, trusting in Him to keep you in His faith, in His life. Dahil si Jesus Christ, ang buhay, ang katotohanan at ang daan patungo sa Ama. So kung sumunod tayo, para rin yung naliligaw ka, na pag nanliligaw ka, kailangang mangonsulta ka muna sa Ama. Igalang mo muna ang Ama. Mag-pay respect ka muna sa Ama nang nililigawan mo. Manghingi ka ng permiso bago ka magligaw. Saka kung ano ang gusto ng Ama, yun ang susundin mo. Kung mahal mo ang kanyang anak. So, ganun din yan. Kay Jesus Christ, kailangan sumunod tayo sa Kanya kung mahal natin ang Ama. Sa pamamagitan ng pagsunod natin sa anak, naluluwalhati natin ang Ama. Nabibigyan natin ng joy, love ang Ama. Yun, nasusukat ang pagmamahal natin sa Diyos. Ang pagsunod natin sa isinugo niya. Dahil Jesus is the love, Jesus is the way, the truth, and the life. Kung wala ka kay Kristo, hindi mo matatamo ang way, ang pamamaraan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, at ang buhay ng Diyos. Na sa pamamagitan kay Jesucristo, tayo ay manatili sa Kanya para ang Ama, ang pag-ibig ng Ama ay mananatili sa atin. Sa pag-ibig natin at pananatili natin sa Kanyang anak, sa Kanyang isinugo para sa atin. So, ang utos niya, magmahalan tayong lahat. So, nasusukat ang ating pag-ibig sa Ama, sa anak, kung tayo ay nasusunod ang Kanyang kautusan na magmahalan tayong lahat. Kung hindi natin minamahal ang ating kapwa, kung hindi tayo marunong magpatawad, so hindi tayo nananatili sa kautusan ng Ama. Dahil ang ibig niyan sabihin, paano mo mahalin ang tao kung hindi mo mapatawad? Kung puno ka ng galit, kung puno ka ng inis, hindi mo masasabing mahal mo siya kung nagagalit ka sa kanya, kung may puot ka sa kanya, o kung may hinanakit ka sa kanya. Alisin ang galit. Ang Diyos ay pag-ibig na isinalarawan ni Jesucristo sa atin. At manatili tayo sa pag-ibig na yan. At that way, niluluwalhati natin ang Ama sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanyang anak. Abide in Christ, trusting Him. Hindi lang sa pagdadasal, hindi lang sa pagmimeditate, kundi ang pagbasa natin ng mga Kanyang mga salita, ang Kanyang mga kautusan, at pagsunod natin dito. Abiding is in Christ is loving God, at matatamo natin anuman ang gustuhin natin sa buhay.